niya sa loob ng tiyan ng manikang hindi ko alam kung bakit kailangan niyang gawin yon. Walang ano-ano ay may nahulog na kung anong bagay sa mesa na ikinatigil ng kanyang ginagawa. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon at mabilis pa sa alas 4 nilisan ng kanilang bakuran. Hindi ako nakatulog ng gabi niya. Kapag pipikit ako ay muli kong nakikita sa diwa ko ang nakakahindik na itsura ni Aling Sonia. Ang ginagawa ang sa tingin ko ay orihinal na gawain ng mangkukulam. Kinabukasan ay nagulantang ang lahat ng tao sa baryo namin. Kumalat ang balitang bigla na lamang naging malala ang kalagayan ng isa sa kababaryo naming si Nita. Gayong wala naman itong sakit. Habang naglalakad ako papasok sa eskwelahan ng araw na yun, ay kabado akong napaosyoso sa kumpulan ng mga taong nakikibalita sa kung ano man ang kalagayan ng babae. Ayon sa narinig kong usapan, bigla na lamang umanong lumaki ang tiyan niya. Walang kumpay siyang dumi, pero hindi naman yung normal na dumi ang nailalabas niya. Nakakadiri ang alalahan, pero mabaho at masaksang na malapot na dugo ang kanyang inilalabas pa. Wala nang kahit sino sa amin ang makapaniwala, pero kapag nakikita namin ang kanyang itsura, wala kaming ibang nagagawa kundi ang mapagdasal na lamang sa Panginoon. Bakit hindi? Gawa ng si Ninita ang isa sa pinakamay magandang hubog ng katawan sa aming baryo. Marami siyang kasiping na lalaki dahil nagtatrabaho siya sa isang bar sa bayan. Higit sa lahat, hindi rin siya nakalagpas ng pang-apat na litik at malamang bulsang dekado. Isa siya sa mga pinag-iisang babae na sa kanya. Nagsumbong umano sa kanya si Aling Sonia na nakita na naman daw nito ang kanyang asawa at si Nita na magkasama at may ginagawang hindi maganda. Ayon pa sa kapitbahay ng babae, baka daw nakuha ni Nita ang kanyang sakit mula sa kapalit-palit na pakikipagsigil sa lalaki. Gawin ba naman niya ito bilang pangunahing hanap buhay, di ba? Pero kung ako ang tatanungin, malakas ang loob kong sabihin na hindi ito kung anong sakit na nakuha niya sa mga kalalakihan. Nasisiguro ko na siya na ang pinagkakaabalahan ko lamang ni Aling Sonia. Nakita ko kasi ang kanyang tiyan na makiusap ang kanyang ina na pumunta sila ni Mama. Nakahiga si Nita sa kwarto nito. Ungol lamang ng ungol. Para siyang buntis pero alam namin hindi bata ang laman ng kanyang sinapupunan. Alam ito ng aking ina dahil isa siyang kumadrona. Alam niya ang sitwasyon ng isang buntis, lalo na kapag may nararamdaman ito sa kanyang katawan. Dagdag pa rito, nasaksihan ko kung paano magluwal ng isang malaking tarantula na kasing sukat ng aking kamao sa kanyang puwerta si Ninita. Nang akayin namin siya para magtungo sa banyo na. Ilang oras pa lamang siyang nagtitiis pero ay laki kaagad ng inihulog ng kanyang katawan. Nangangalumata ang kanyang mga mata at butot balat na lamang ang braso nito, binte at buong katawan. Namumutla din siya na parang pang may sakit siyang leukemia. Kagad kong sinabi kay Mama na kailangan na namin tumawag ng albularyo. Gusto ko bang ipaalam sa kanya na may kinalaman sa sakit ni Ninita si Aling Sonia. Natatakot ako na baka kami ang mapagbalingan at kulamin ng imoterang ginang. Tingin ko pa naman sa kanya ay tuluyan ng nabulag ng galit na kanyang nadarama.
dahil sa harap-harapang pagtataksid ni Mang Pedro sa kanya. Mabuti na lang, pumayag si Mama at kinausap ang nanay ni Ninita. Napilitang lumuwas ng bayan ng ama nito at pinunta ng isa sa mga kilalang albularyo na si Mang Arturo. Dahil hindi na kayang maglakad ni Ninita, nagdala ng damit niya ang kanyang ama at ito ang pinunta sa kilalang albularyo. Naiwan sila sa bahay at ako naman ang Book smart, I'm money smart, makes me more. Ipatawas ang kanyang nakulang na anak. May kalayuan din ang bahay ng albularyo na si Mang Arturo. Gayunpaman, mabilis namin itong natuntun dahil walang hindi nakakakilala kay Mang Arturo. May nagsasabi na isa unang magkukulam at matanda pero naikwento na ni Mama sa akin dati na hindi naman daw ginagamit ng itim na manita ang katawan niya. Bali siya lang ang pagkasupin ng natutunan. Ang tawag sa kanya. O siyang nagagawa ng bigyan ng kulam. Ibinabalik niya ang kulam na ginawat ng isang Book smart, I'm money smart, makes me more intelligent. Call me Mr. Rock Festival. I got hella bands, shorty cute, and her circle too. Told her get a friend, she gon' make me slide with my dog like I was never book smart. I'm money smart, makes me more intelligent. Call me Mr. Rock Festival. I got hella bands, shorty cute, and her circle too. Told her get a friend, she gon' make me slide with my dog like I was never book smart. I'm money smart, makes me more intelligent. Call me Mr. Rock Festival. I got hella bands, shorty cute, and her circle too. Told her get a friend, she gon' make me slide with my dog like I was never book smart. I'm money smart, makes me more intelligent. Call me Mr. Rock Festival. I got hella bands, shorty cute, and her circle too. Told her get a friend, she gon' make me slide with my dog like I was never book smart. I'm money smart, makes me more intelligent. Call me Mr. Rock Festival. I got hella bands, shorty cute, and her circle too. Told her get a friend, she gon' make me slide with my dog like I was never book smart. I'm money smart, makes me more intelligent. Call me Mr. Rock Festival. I got hella bands, shorty cute, and her circle too. Told her get a friend, she gon' make me slide with my dog like I was never book smart. I'm money smart, makes me more intelligent. Call me Mr. Rock Festival. I got hella bands, shorty cute, and her circle too. Told her get a friend, she gon' make me slide with my dog like I was never book smart. I'm money smart, makes me more intelligent. Call me Mr. Rock Festival. I got hella bands, shorty cute, and her circle too. Told her get a friend, she gon' make me slide with my dog like I was never book smart. I'm money smart, makes me more intelligent. Call me Mr. Rock Festival. I got hella bands, shorty cute, and her circle too. Told her get a friend, she gon' make me slide with my dog like I was never book smart. I'm money smart, makes me more intelligent. Call me Mr. Rock Festival. I got hella bands, shorty cute, and her circle too. Told her get a friend, she gon' make me slide with my dog like I was never book smart. I'm money smart, makes me more intelligent. Call me Mr. Rock Festival. I got hella bands, shorty cute, and her circle too. Told her get a friend, she gon' make me slide with my dog like I was never book smart. I'm money smart, makes me more intelligent. Call me Mr. Rock Festival. I got hella bands, shorty cute, and her circle too. Nagkabig na sa bahay nila para sa pagnonovina. Sinubukan pa niyang imbitahan si Aling Sonia pero hindi man lamang ito nakiramay kay Ninita. Ayon kay Mama, sumama umano ang loob niya sa ginawa ng kanyang tinuturing na kaibigan na. At dahil dito, nagkaroon ako ng pagkakataong ikwento kay Mama ang aking nakita. Gulat at pagkahindig ang nakita kong rumihistro sa kanyang mukha. Nakasisiguro siya ngayon na totoo nga ang minsan nang ikinuwento sa kanya ni Ate Edna. Dahil dito, hinay-hinay nang iniwasan ni Mama si Aling Sonia. At takot siya na baka kami naman ang maapektuhan ng gagawin ni Aling Sonia. At gamitan niya ng mahika para gantihan sa kahit na anong bagay na kinaiinisan niya.
Nabalitaan na lamang namin na biglang humingi ng tawad si Mang Pedro sa kanya at humiling na makipagbalikan. Kagaya ng inaasahan, muli nga nilang binuo ang kanilang pamilya at namuhay ng tila ba bagong kasal. Gayunpaman, ang kasalanan ay talagang kasalanan. Sinadya man o hindi, kapag panahon o pagkakataon na ang maniningil, ay kailangan itong pagbayaran. Pagkalitan namin kay Nita, dumalaw si Mang Arturo at may pahabol na inilagay sa puntod ng limao. Ayon dito, araw lamang umano ang lumipas at isang trahedya ang mangyayari na hindi aakalain ng lahat. Ginabahan ako sa isiping baka may kukulamin na naman si Aling Sonia. Pero nasagot ang mga katanungan sa isipan ko nang kumalat sa buong barangay ang kahindik-hindik na kamatayan ng ginang. Lahat kami ay nagulat at hindi nakapagsalita. Umiiyak at halos mawala sa sariling katinuan si Mang Pedro